Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop Sige na, Mami. Makita na lang tayo mamaya. Oo, sige, sige. Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Lunes sa Abot Kamay na Pangarap. Dito naman na kumuha ng pagkakataon itong si Zoe nang tawagan itong kanyang ina na si Moira at kinamusta. At dito nga nagulat itong si Zoe nang sabihin dito ni Moira na tila hindi daw maganda itong kanyang naramdaman ngayon dahil may sakit nga siya at inuubo. At dito nga nag-alala ng husto itong si Zoe at nagtanong nga itong si Zoe kung ano-ano pa ang mga sakit dito ni Moira. At tila may infection nga ito at kinakailangan na marisitahan ng gamot upang makainom agad itong si Moira. Kaya dito naman na sinabi ni Zoe na kinakailangan na magkita daw sila mamayang gabi. At habang kausap ni Zoe itong si Moira ay hindi na malaya ni Zoe na nasa likuran pala niya itong si Doc Lyndon Javier. At narinig lahat ni Doc Lyndon Javier ang pinag-usapan ni Zoe at Moira na plano nilang magkitang dalawa. At dito nga na ibinaba na ni Zoe itong cellphone at kinumpronta ni Doc Lyndon Javier itong si Zoe. Nakausap niya pala itong kanyang ina at nagsisinungaling ito na sinabi sa kanila na wala daw siyang alam tungkol dito kay Moira. At dito nga nakiusap itong si Zoe kay Doc Lyndon na sana raw ay sa kanila na lang iyon at wag nang iparating kay Doc RJ. At dito naman na sinabi ni Doc Lyndon Javier na hindi nga daw maaari dahil dapat malaman daw ito ni RJ na may connection pala itong si Zoe at itong si Moira at balak pa nilang magkita. Nang sa ganon ay matulungan nga niya makatakas ang kanyang ina. At dito nga na sinabi ni Zoe na hindi daw niya intensyon na tulungan itong kanyang ina. At dito naman na kinausap ng masinsina ni Zoe si Lyndon na kung gusto daw nito na sumama itong si Doc Lyndon habang magkita daw sila ni Moira. Nang sa ganon ay mahuli na nga daw ito upang matigil na nga ang kasamaan daw ng kanyang ina. Subalit tila hindi kumbinsido itong si Doc Lyndon sa mga sinasabi nga dito ni Zoe. Sa kabilang banda, kinausap naman ng receptionist itong si Annalyn sa pag-akala na itong si Zoe na may importanteng tawag nga daw sa kanya na naghihintay. At tila isang babae nga daw ito at nagtaka itong si Annalyn dahil hindi naman daw siya itong si Zoe. Baka daw ay ina ni Zoe ito. Kaya napag-alaman ni Annalyn na si Moira nga ang tumatawag dito kay Zoe kaya hindi na nga makakalusot ito. At ang tanging gawin na lamang ni Doc Lyndon na ipaalam kay Doc RJ ang tungkol sa pag-uusap ni Zoe at dito ni Moira. Nang sa ganun ay masit up nga nila ito upang mahuli. Samantala, nang dito pala sa Japan sa Nagoya itong si Kinito dahil may mahalaga nga itong inaasikaso. At sakto naman na nakita niya dito itong si Moira na paalis na nga ng Japan. Bago nga paalis itong si Moira ay tumawag pa sa kanyang anak na si Zoe na na-release na nga daw niya itong bagong identity ng passport. At dito naman nalungkot itong si Zoe kung kailan daw ang alis nito at sinabi ni Zoe na hindi man lang daw ba sila magkita sa huling sandali. At tila naawa naman ng husto itong si Moira sa kanyang anak kaya nagpasya ito na makipagkita dito kay Zoe. At ito na nga ang tamang pagkakataon at tumawag din itong si Kinito kay RJ at ipinaalam na nandun na nga sa airport tong si Moira na kanilang hinahanap at parang papaalis na nga ito. At tila sinabi rin dito ni Doc Lyndon Javier na alam niya na magkikita daw itong mag-ina na si Zoe at itong ngang si Moira. Kaya ito na ang kanilang pagkakataon upang hulihin nga ng tuluyan itong si Moira. Kaya yan ang ating abangan mamaya mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat.